kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po ay bigyan natin ng part 2 po yung about po doon sa lula ni Ate Nida. Ano po? At marami po na mga viewers, iba't iba pong opinion, mayroon nagsasabi na mabuti na nga daw ay tumulong. Nakadepende po yon sa pagtulong. Alam niyo po mga kapatid, tayo pong mga viewers, alam natin po yung nakikita natin kung papaano tayo magbibigay ng opinion or reaction sa mga napapanood nating video na upload ni Daddy Frankie. Tungkol nga po dito kay Ate Nida, iba't ibang opinion po ng mga viewers dahil tayo po ay nakikita natin kung ano po talaga ang real talk. No, magre-real talk lang po tayo dito, ano. Wala naman po itong pambabas doon sa lola ni Ate Nida. Dahil po tayong mga viewers, alam natin po kung ano po yung opinion natin. Iba't ibang opinion, sari-saring komento, ano, lahat natin yan po ay tatalakayin. Kasi po dito sa pangyayari po sa kay Ate Nida, nakadepende po lang yan talaga kung papaano tayo tutulong. Lalong-lalo na po tayo na kamag-anak or lula. Dito po kasi po, napansin ng mga viewers na parang nakikipag-competition dito sa pagtulong ni Daddy Frankie. Ano? Dahil nasabi nga ni Daddy Frankie na si Ma'am Divina Brown ay nagpadala ng pera para sa kagamitan ni Ate Nida. Diba? At dapat doon tayo po bilang isang kamag-anak or lula, tayo po ay nakikipag-communicate kay Daddy Frankie para alam ni Daddy Frankie kung ano lang ang dapat niyang itulong. Diba? Dahil may limbawa po, nung magre-real talk po tayo dito mga kapatid. Kaya nga po bibigyan natin ng part 2 itong usapin about po dito kay Lula. Ano? Kung ako po ang kamag-anak ni Ate Nida na mayroon din po akong kakayahan, hindi po ako makikipagsabayan. Dahil po si Ate Nida po ay beneficiary ni Daddy Frankie dahil po ilinapit si Ate Nida kay Daddy Frankie. Kaya matatawag natin na beneficiary. Ano po? At maraming nagmamahal at tumulong po talaga kay Daddy Frankie, no? Na nakikipagtulungan about kay Ate Nida para mabigyan po ng maayos na bahay at higit sa lahat doon, ang importante na napagaling si Ate Nida. Yung po dito yung the best na ginawa ni Daddy Frankie na napagamot po si Ate Nida. At nakaka-proud po talaga si Daddy Frankie dahil marunong siya sumakay sa bawat beneficiary niya. Lalong-lalo na dito kay Ate Nida. Dahil si Ate Nida po medyo mahirap po ang kanyang karakter. Diba? Na bigla na lang magwawala. Pag hindi niya nagustuhan, magwawala na. Ano? Dito po ako ay nagiging proud kay Daddy Frankie dahil marunong po siyang sumakay. Gaya na nga po na naglilinis sila ng kapaligiran ni Ate Nida, yung bahay nila dahil nga blazing na po ng bahay ni Ate Nida kaya inalis. At tuwang-tuwa po ako na talagang sinadyang hinulog yung mga gamit. Ano? Ay doon po talaga ako kay Daddy Frankie na napapahanga dahil mayroon siyang joke ba na kahit medyo mahirap, ginagawa niyang mas madali, 'di ba? Kaya talaga ako dito sa pagtulong ni Daddy Frankie, I'm so proud, 'di ba? Na parte ako ng kanyang community, 'di ba? Dahil nga isa ako sa napabilang bilang isang reactor, ano? Kaya so, ito pong mga beneficiary na tinutulungan, kahit po tayo minsan may negative na nakikita, ay nagsasalita din tayo. Gaya po dito sa ginagawa ni Lola, na parang tingin ko, competition.
'Di ba? Dahil ang sabi ko nga, bakit hindi noon na tulungan? O sabi nga, marami din nagsabi, baka daw po ayaw tanggapin ni Ate Nida yung tulong dahil si Ate Nida talaga po, matulungan mo, sapat na yon. Yung kung ano lang, yun lang. Kaya siya, medyo na, yung bang, na bibigla, na bakit ganun, napabahayan, lahat pupunuin na ng gamit yung kanyang bahay, anong mayroon daw? Kagaya nga po sa question ni Ate Nida, mayaman ba itong si Ma'am Divina Brown? Ano? Dahil nga lahat ibinibigay. Anong mayroon kay Ma'am Divina Brown? Bakit ganun siya tulungan? 'Di ba? Kaya nagtataka po siya. Ayan. Kaya dito naman sa lula ni Ate Nida, para sa akin, bilang isang kamag-anak, intayin na sana muna na matapos yung tulong kay Ate Nida bago siya po tumulong. Kasi para nangyayari dito, kompetisyon. Alam niya na sinasabi na nga ni Daddy Frankie na si Ma'am Divina Brown ay pinabibilihan ng dining dining table, sofa, bed, lahat na po. Dahil kinumplito po talaga, gusto siya ang maglagay ng bahay. Na-announce talaga yan ni Daddy Frankie. Ngayon, nagugulat na lang tayo, mayroon na pong table, mayroon ng rep, mayroon ng sala seat. Kaya po dito ako nagtaka na mayroon naman pala yung lula na kakayahan, bakit hindi noon, 'di ba? Yun lang po ang katanungan. Bakit hindi noon? Na ipagamot si Ate Nida, na sustentuhan sa pangangailangan, pang-araw-araw, 'di ba? Yun po doon ang nagtataka po ako. Kaya po nabanggit ko na yung opinion ko lang ba po, 'di ba? Hindi ako sa nambabas, hindi ako sa nasilip ko lang po yung sa palagay kong para sa akin mali. Dahil itinaon talaga po na mayroong tumulong, nagbibigay po ng mga gamit ni Ate Nida. Sana kung gusto mong tumulong na kamag-anak, intay na lang pong matapos or nakipag-communicate kay Daddy Frankie. O Daddy Frankie, pwede ba na tumulong din ako sa iyo dahil nakita ko yung kagandaang loob mo na pinabahayan mo yung apo ko at napagaling mo. Kung hindi mo mamasamain, pwede po akong tumulong. Dapat ganun, hindi yung bigla-bigla na lang, pagbabalik si Daddy Frankie, mayroon na pong nagugulat po talaga siya, di ba? Yun ang, para sa akin, ay maling pamamaraan, di ba po? Di ba? Kaya dapat po sana, yung mayroon tayo, yung communication doon sa tumutulong para hindi magugulat po yung tumutulong. Para alam din po ni Daddy Frankie kung ano lang po yung dapat niyang gawin. Total, nandiyan naman kayo po na lula na nakikipagtulungan. Sana po, yun ang ginawa, yung communication kay Daddy Frankie. Kaya minsan hindi po natin maalis sa mga viewers natin na hindi talaga po yan pag-iisipan na kompetisyon, di ba? Kung kailan may tumutulong, saka po kayo tumulong. Ngayon po, sa madaling salita po, ang sasabihin ko lang po na sana pag natapos na yung tulong na ginawa ni Daddy Frankie, dahil po iyan ay may hangganan din po ang pagtulong talaga, dapat po yung tulong na gagawin nyo, yung pang-araw-araw ng kabuhayan or pangangailangan ni Ate Nida. Yun lang po dapat doon ang ginawa ng lola ni Ate Nida. Hindi na yun po na parang nakikipag-unahan po doon sa mga gamit na yun nga ibinibigay ni Ma'am Divina Brown, 'di ba? Kasi nakaka-open. Kagaya po ng rep, 'di ba? Dapat yan may rep yun na medyo malaki, ay yun nga yung rep nga na maliit, hindi bagay doon sa bahay ni Ate Nida. Promise po, walang masama doon sa rep na maliit, kung anong mayroon, tanggapin natin. Pero sana ibinagay naman po doon sa bahay ni Ate Nida. Gaya nga sa kagustuhan ni Ma'am Divina Brown na
kahit papaano malaki. Yun ay pang ano lang yun, pang hotel or pang kwarto, yung rep. Nandun ako. Hindi ko naman po ini-small yun dahil yun ang kaya na ibigay. Pero sana naman po, ibinagay doon sa bahay. Pwede na rin yun doon sa room or whatever na ayos na, pero hindi po bagay doon sa bahay ni Ate Nida na talagang napakaganda. Para yung rep na yun, parang bahay-bahayan, parang nangungupahan lang tayo na room lang, yun lang po yun sa rep na yun. Pero pasensya na po, sorry po sa yun po yung opinion ko. Huwag po natin mamasamain. Pero ganun pa man, maraming salamat sa lola ni Ate Nida at kahit papaano nga ay mayroon siyang volunteer na pagtulong po sa kanyang apo. Pero sana po inintay nyo muna na matapos or matapos yung tulong ni Daddy Frankie, yung pinansyal, doon ang importante. Yung maalalayan nyo na masuportahan nyo sa mga gamot, yung pang-araw-araw, yun po ang kailangan ni Ate Nida sa ngayon. Dapat doon po kayo mag-focus, hindi po yung mga gamit na ibinigay nyo. Dahil mayroon po talagang sponsor na mabuting sponsor na talaga pong siya po yung nagbigay, di ba? Na gusto niyang makumplito dahil mahal namin si Ate Nida. Yun po ang importante dito. Pero ganun pa man, Lola, nagpapasalamat pa at sana po ay doon na po kayo pumasok sa financial na pang-araw-araw. Dahil kailangan ni Ate Nida na pang-araw-araw na maintenance at pang-araw-araw na pagkain dahil kung walang pera si Ate Nida at parang nahihirapan siya at nagkakaroon siya ng utang sa tindahan, doon siya nagiging wild, di ba? Dahil naiisip niya wala kaming pera, maganda ang bahay namin, kumpleto kaming gamit, pero walang pera. Doon naiisip ko na baka magwala, di ba? Na aanuhin ko tong mga gamit na to, aanuhin ko tong bahay na to kung wala namang kaming makain. Yun po yung nababasa ko po sa ugali ni Ate Nida, kaya siya po nagwa-wild, di ba? Kahit sino naman po talaga na pag wala kang pera ay talagang mamumuryot ka. Yung bang, saan kami kukuha ng pangkain namin? Ano po ang isasaing namin? Ganun po. Mahirap talaga kapag wala tayong pera. Dahil sa tao po, pera po talaga ang kailangan. Kahit maganda, marami tayong gamit, kung wala talaga tayong maisaing o nagugutom tayo, ay talaga dyan po magwawala ang isang tao. Mahirap po ang isang mahirap. Kaya po sa sitwasyon ni Ate Nida na natulungan nga ni Daddy Frankie, napagaling, sana po, Lula, doon nyo po tulungan na yung pangkabuhayan, araw-araw na kakailanganin ni Ate Nida, mga maintenance, dapat iyon po yung paghandaan nyo. Yung kagaya yung mga binigay nyo, table, rip, upuan, sana po pinira nyo na lang or para mayroon silang kakainin araw-araw. Dahil si Daddy Frankie, ang pagtulong naman po, hindi pang abang buhay yan. Diba? Kung si Daddy Frankie man po na talagang tutulungan si Ate Nida hanggat hindi makarecover, hanggat sa babalik-balikan, pero hindi po yan araw-araw. Yun lang po ang masasabi ko sa Lola. At sa kung sino man po na mga kamag-anak ni Ate Nida na may kakayahan naman po, sana po ay, ang masasabi ko lang, advice ko lang po, yung pang-araw-araw na pangangailangan nila Ate Nida. Lalo ng bill, ng kuryente. Dahil si Ate Nida talaga kapag mayroon po siyang iniisip, doon po siya nagwawala. Doon po ko nakita, napansin yung ugali ni Ate Nida. Na aanuhin niya ang mga material na bagay kung wala naman siyang pera. Diba? Yun po doon, ang nakuha ko po yung punto ni Ate Nida. Kaya mga kapatid, sana po wag naman natin pong ibasin Lola. Dahil yun po lang po ang masasabi ko lang po dito sa Lola ni Ate Nida. Wala naman po sa aking masama doon. Pero sinasabi ko lang po ang katotohanan.
na napansin ko po. Yung bang real talk, walang masama. Ako, i-real talk nyo ako, hindi ako po magagalit. Dahil kung iyon po ang nakikita nyo sa akin, di ba po? Walang masama po dito sa sinabi ko. Kaya pasensya na po kay Atenida at sa lula ni Atenida dahil ito po yung tanging katotohanan pong nakita ko na parang may competition na bakit si Ma'am Divina Brown ay binibigyan ang apo mo. At ganun din po, dahil nga sabi nga daw, foreigners din daw ang iyong asawa. At si Ma'am Divina din po ay nandyan sa London na talaga pong nakikita kung ano po yung ano. Ako po ay kahit papaano tumutulong din sa abot ng makakaya ko. Ano po? At hindi naman ako yung nakikipag-competition. Ayun, kung ano lang po ang maitulong ko dito kay Daddy Frankie, yun lang po, no? Hindi po yung pipilitin ko ang sarili ko para lang masabing tumulong. Hindi po. Dahil alam nyo po, kami pong mga tumutulong, sabihin na natin ng mga sponsor, marami po akong nakikilalang nagpipretend po na sponsor daw sila. Pero sa totoo lang po, ay nang may nangungutang dyan para masabing sponsor. Pinipilit nilang sabihin na parang masabi silang sponsor. Very proud silang sponsor. Pero pagdating po sa pamilya, ay wala nang maibigay. Ano? Para po dito sa social media, masabi lang na tayo ay sponsor, mabanggit ang pangalan natin, pero po ang pamilya po natin napapabayaan. Kasi ang pagtulong po, ito po para sa akin. Ang pagtulong po inuuna ang pamilya bago po tayo tumulong sa iba. Yun lang po, hanggang dito na lang po mga kapatid. Sana po itong reaction ko po or opinion, wag po ninyong masasamain. Lalo na po kay Lola. Dahil si Atenida, need niya po yung finance pang araw-araw. Para po masaya siya. Hindi siya po yung magwawala. Ano po? Dahil mahirap talaga po yung wala tayong makain. Tandaan po natin yan. Marami pong salamat at marami pong salamat sa mga viewers at mga sponsor talagang totoo. Gaya po ni Ma'am Divina Brown. Ano? At sa iba pa. Marami pong salamat. Maraming salamat. Uulit-ulitin ko po. Thank you din po kay Daddy Frankie sa mabuting ugali at kabaitan talaga ni Daddy Frankie. Nakikita ko po yon. Kahit gaano kahirap, napapagaan niya po ang sitwasyon. Gaya kay Atenida, di ba? Nagagawa niya po tumawa kahit mahirap na sitwasyon. Kaya ako, yun po ang tinitingnan ko kay Daddy Frankie. Marami pong salamat at sana po patuloy tayong sumuporta kay Daddy Frankie at sa kanyang team, kay Aling Rochelle Vlog. Siyempre naman po, pakiyakap na rin po si Malo de los Santos. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe. Pindutin nyo lang po yung all button para lagi kayong updated sa mga komento ko. At maraming salamat. Mabuhay tayo pong mga kababayan natin na talagang may puso. At kapag may alam, hindi tayo malilinlang. God bless you po sa ating lahat. Paalam. I love you so much. Bye-bye.